Sabi ni Weki, Joey Marcos Sr. also removed VP Fernando Lopez from NSC after the breakup also, and years later, FEM declared martial law and abolished the office of the Vice President. Kaya alarming talaga tong ginawa ni BBM. So, tinanggal nila si Inday Sara as part of the National Security Council. Why is it alarming? Okay? Bakit alarming to? Una, ang layunin kasi ng National Security Council is really to ensure that the country will survive from security challenges, na magsasubsist yung bansa, na mag-e-endure siya sa kabila ng mga security challenges. Ang Vice President, since 1950, kasama talaga siya sa National Security Council. Now, I can understand na may mga panahon talaga na hindi magkasundo yung presidente at saka yung vice president. At feeling nila magkakatrayduran or whatever, ganyan-ganyan. I can understand that. Pero, hindi magandang tingnan na tatanggalin mo yung opisina ng Office of the Vice President. Sa Constitution natin kasi, kapag ka merong nangyari sa presidente, ang magsasucceed Vice President. And since this is a security issue, it is but important to include the Vice President doon sa contingency plan na yan. Kailangan mo talaga siyang isama dyan. Whether you like it or not, okay. Punta tayo doon sa politics side nito. Maaari naman kasi talaga na magkaaway, nagkabadtripan sila, ganyan-ganyan. So, hindi sila magkasundo. So, ayaw nilang i-share yung mga information kasi parang feeling nila magtitirahan sila. Does that justify na tanggalin mo yung Vice President? Hindi. Hindi mo pwedeng ganun. Mas maiintindihan ko pa kung kunwari ako si Bongbong Marcos tapos bad trip ako kay Inday. Kasi alam naman natin lahat kung bakit nyo tinanggal si Inday dyan eh. Alam naman natin lahat kung bakit nyo tinanggal si Inday dyan. Ito nga yung sinasabi ko, 1950s pa lang meron ng Executive Order July 1, 1950. Kasama na yung Vice President. Pagkatapos, noong 1986, Executive Order din ni Tita Cory, kasama rin yung Vice President sa National Security Council. Was Lenny a member of National Security Council? I think so. Kasama siya. Pero, dumating kasi yung point na hindi na pinagkakatiwalaan ni PRRD si Mama Lenny. So, kaya nga ito yung sasabihin ko, no? Papunta ako dyan eh. Hindi niya tinanggal si Mama Lenny as part ng National Security Council. Ang nangyari, di siya ini-invite. Cabinet meeting yata yon. Di ba may meeting regularly? Tapos parang nung time na yun, nagkakabadtripan na sila ni PRRD. Kasi nga yung ginamit niya yung data ng PNP nung naging drug czar si Mama Lenny. O sige, hindi na ini-invite si Mama Lenny sa cabinet meeting. Ngayon, dun kung sa National Security Council, hindi ba siya tinanggal dun eh. Active pa rin yung EO na part talaga ang Vice President ng National Security Council. Pero syempre, delikadesa na lang din dito kay Lenny. Hindi na siya pupunta kasi alam niya hindi naman siya sasama sa usapan. This leads me to the discussion dito kay Bongbong. Kunwari bad trip ka na kay Inday kasi gigil ka na di ba minura-mura ka and whatnot, ganyan. You cannot disrespect the office of the Vice President. Ano ba naman yun? Mag-convene ka na National Security Council pagkatapos yung meeting kung pupunta si Inday, ibit mo lang. Tapos yung ayaw mong i-share, wag mong i-share. Tapos mag-conduct ka na lang ng another meeting with other members of the National Security Council na wala siya. Kasi I'm pretty sure si Inday, alam naman niya na alam naman ni Inday na ayaw mo sa kanya. Pero bakit kailangan mo pa talagang gumawa ng EO 81 para sabihin na tinatanggal mo siya? Kasi sobrang disrespectful nun, akla. You're disrespecting yung structure ng government, yung opisina ng Vice President, kasi nakabase ka dun sa tao. Pagka nga pinag-uusapan natin survival ng bansa, pinag-uusapan natin continuity plan, contingency plan, pag survival ng bansa ang pinag-uusapan, hindi mo dapat pinapasok yung politika doon. Kung ipapasok mo man yung politika doon, huwag ka masyadong halata! Huwag ka masyadong halata! Alam naman nating lahat na ayaw mo kay Inday. Diyos ko pa naman, si Inday ba gusto ka? Sinusumpa ka na nga ni Inday eh. Diba? But this very childish, very idiotic president, kailangan niyo pang mag-issue ng Executive Order 81 excluding the Vice President and the former presidents. So what are you planning to do? Ngayon,
Nagiging sobrang masama ito at nakakataas ng kilay kasi nga, may record yung tatay mo leading to martial law. Mukhang meron kayong gagawin at meron kayong mamanipulahin. Kaya mo to ginagawa. Kung sobrang blatant na Bongbong Marcos na kaya mong i-disregard, i-disrespect ang opisina ng Vice President, what else can you do? Ako, naririnig ko na nga na ipapatawag kami sa House of Representatives and it includes my name daw. If they can do something like this to the Vice President, don't you think hindi nila magagawa sa akin yon, kay Tio, sa ibang mga vloggers? Ipapahiya publicly, scrutinize publicly, i-reveal ang mga personal details namin sa mga hearing-hearing nilang yan. Kakalkali ng mga personal life namin, ineme-ineme. Gagawang kami ng issue. Kung kaya nilang gawin yan sa Vice President, kaya rin nilang gawin yan sa akin. Kaya rin nilang gawin yan sa mga kapwa ko vloggers. At kaya nilang gawin yan sa ordinaryong Pilipino. Eh di mo kayo pumapalag eh. Joey, pag tinawag ka, batiin mo na kaming lahat. Ah. Ay, oo. So yun yung kakadiri dito. Yun yung nakakaloka. Tang ina nito ni Bongbong. Sobrang balasubas. Anong iniisip ninyo dyan, mga putang ina nyo? Parang yayamanin ka na ate. Hindi pa nagpagupit lang. Yan po ang himala ng gupit. At ng aking mamahaling earring na nagkakahalaga ng 120 pesos. Ano to? Manang-mana ka talaga sa tatay mo, BBM, hayop ka. True. Parang walang makakontra sa pagmanipulate ng US sa Pilipinas. Gusto nila na gusto nilang walang opposing view sa on how they approach the national security issues. Actually, si Inday, ayaw niya yung Afghan refugees dadalhin sa Pilipinas, di ba? May mga opposition na si Inday eh. So, talaga madidiscourage talaga sila pag si Inday part ng National Security Council. Pero like I said, kahit man lang sana in theory, nag-comply ka, BBM. O, hindi naman namin tinanggal, ganyan-ganyan. Pagkatapos, in reality, hindi nyo ini-invite sa meeting, hindi nyo binibigyan ng national security briefer, yung mga ganyan ba? Or meron kayong mga pinag-uusapan na wala si Inday, yung mga ganon. Hindi pa rin siya talagang ganon ka 100% acceptable, pero at least kahit paano, hindi kasi politika talaga eh, di ba? Kahit paano ma-afford mo ng kahit kaunting pag-intindi dun sa sitwasyon. Pero yung fact na tatanggalin mo yung opisina altogether, ibig sabihin may tinatago ka. Kasi, kapag ka kunwari hindi mo tinanggal si Inday sa National Security Council, tapos magpapamiting ka na magpapamiting, obligado ka pa rin kasi magbigay ng National Security Briefer dun sa Vice President eh. So, kumbaga, kung gagawa ka ng katarantaduhan, nakaano ka lang, yung ganun-ganun ka lang, yung bulong-bulong ka lang sa gilid, ganyan, hindi pa alam ko ganun-ganun ka lang. Hindi yung sobrang blatant na sige, magdaldalan tayo dito, magsigawan tayo dito, okay lang kasi wala naman na si Inday Sara. Ngayon, lipat tayo doon sa mga former presidents na wala na rin, hindi na rin included sa mga ganitong bagay. To be fair, ako, the way I understand it, yung presidente kasi, i-designate niya kung sino yung gusto niyang i-designate na mga citizen na maaaring maging part ng National Security Council. Hindi ko sure kung meron bang EO na nagsasabi na yung mga previous president ay automatic na advisor. Ganon. But in the recent memory, what I understand is that si PRRD, tinalaga niya talaga yung mga previous president as advisor. National Security Advisors. In automatic niya, parang ganon. And so, for PRRD, yung first order of business niya, July 2016, ang una niyang ginawa at ang unang meeting ng National Security Council, inimbita niya ang mga nabubuhay na presidente during that time. FBR, GMA, Pinoy, ERAP. Bakit napaka-importante nung hakbang na yon? Kasi, isa nga sa mga challenges ng isang presidente ay yung hindi nagkukontinue yung mga policies. So, I think yung conversation with previous leaders, napaka-importante nun na mag-start off ka sa ganong klaseng conversation. I remember Sir Bobby Tiglao, wala pa masyado nagkikriticize kay BBM nun eh. But Ambassador Bobby Tiglao was already critical dun sa mga, hindi naman siya ganon ka-spicy
Pero yung isa sa mga observation niya, I cannot forget that. Isa sa mga observation niya, sabi niya, 3 months na, hindi pa nagmi-meeting si BBM with the other presidents. Wala pang meeting na bonggang-bongga si BBM with PRRD. Hindi pa niya kinonvene yung iba't ibang mga presidente para makipag-usap. Ganyan. Parang at that time, ang nakakausap lang niya, of course, si GMA, dahil nga nasa sa House of Representatives si GMA. Tapos si PRRD, dahil nagkita sila sa Malacanang eh. But there was really no sit down. Nakagaya nung ginawa ni PRRD noong 2016. Why is that important? Kasi it will ensure yung seamless transfer ng knowledge, institutional knowledge, that may assist the current president in crafting his own policies. Ano ba yung mga wins and losses ng mga previous president na he can build on, at alin yung mga losses nila na para maiwasan mo na hindi mangyari sa administration mo? By definition ba ng scope of powers or role nila sa national security, hindi ba nila parang unconstitutionally pinalis ng vice president when the VP is like part talaga siya ng national security? Kasi whenever such cases na mangyari sa president, di ba automatically vice presidential take over, and parang siguro in that sense, no, kasi parang inaano nila yung, di ba, yung parang hindi nyo nire-respect yung successional rights ng vice president. So kung kunwari mamatay ka BBM ngayon, how do you expect the vice president to handle the national security issue kung hindi siya apprised dun sa mga national security concern? In that sense, yeah. Kumbaga parang may mali talaga kasi syempre sa corporate nga pinaplano mo yan para walang gaps, di ba, pagka nagkaroon ng mga worst case scenario, di ba? Ang ginawa ni BBM, wala siyang pake. Kaya nga may vice president, kasi yung vice president ang magsasucceed sa'yo in case na merong hindi mangyaring maganda sa president. Ngayon, pag namatay yung president, naging unavailable or incapacitated, diba? Parang ma-OD yan, kaka-party. So what's gonna happen to the Philippines? So ngayon, ito, meron talagang direct na tama sa utak ni Bongbong Marcos, kasi ikaw putang ina mo ka, hindi mo iniisip yung kapakanan ng bansa. Paano kung ma-OD ka? Diba? Nakakabahala talaga ako. Oo. How is Inday going to run the country and decide immediately kung hindi niya alam kung ano nangyayari, ko at least kahit ano man lang yung parang mga national security concerns na pinaggagawa niyo dyan, hindi siya apprised, diba? It's gonna be very difficult for Inday. Talagang kasi init siya puwere, sobrang insecure, hindi ka na ang leader na wise, diba? So parang ang sinasabi mo, tama ba yung intindi ko na kumbaga ginagawa nila tong pag-remove kay Inday Sara kasi konti na lang yung time nila, dahil pagka natapos yung 2025 may chance na hindi na sila yung majority, marami nang makakapasok ng mga Duterte allied, yun ba? Opo, ganon. Oo, so kailangan nilang i-push yung envelope ngayon. Opo. At itong pagtanggal nila kay Inday Sara is one way of pushing the envelope para ma-put into action nila whatever it is that they want to do. And yung mga nag-file ng impeachment, Miss Jo, I don't think they are thinking. You know why? Kasi pag, di ba, magiging busy ngayon sila. So, do you think they have time na asikasuhin yung impeachment niya? Pag hindi yan gumana, you still have 1 year for another impeachment. Alam mo, ako, ang stand ko dyan sa time sa impeachment na yan, they have time. Or they will find time. They will find time. Kapag kunwari gusto talaga nilang i-impeach si Inday Sara, hindi reason yung
si Congressman Ungab, nag-post siya ng schedule ng ng session sa Congress. So kapag babasihan mo talaga yung schedule nila ng hearing sa Congress, gipit talaga sa oras ang Congress. But no, yung hearing ng Quadcom at saka yung hearing ng Quadcom at saka hearing ng Good Governance on Public Accountability, Committee on Good Governance and Public Accountability, nag-hearing sila kahit naka-break yung Congress. Talaga? Woo! Oh my God. Yes! So, what does that mean? Ibig sabihin, tapos yung hearing pa nila, araw-araw, 12 hours. Diba? So, anong ginagawa na lang nila? Anong ginagawa na lang nila para makapag-serbisyo sa bayan? Wala kasi. Ni-spend nila yung time nila kaka-hearing na wala silang nale-legislate na batas.